Magandang araw sa lahat. Ang niluto ko ngayon ay ang aking tortang dulong na may mga halong gulay. Yan, para mabawasan yung alat ng isdang dulong, nilalagyan ko yan ng gulay. Bali para sa mga sangkap na ginamit ko, yan yung dulong na hinugasan ko na ng ilang beses at pinatulo. Tapos may bawang yan, sibuyas, ginadgad na carrots, pechay bagyo na tinadtad ko at saka may 5 spice powder. Yun lang ang nilagay ko, hindi na ako naglagay ng asin at paminta kasi nga maalat na ang dulong kahit hinugasan ko pa yan. Yan, dry na yan, wala ng tubig yung dulong. Minix ko na siya doon sa ating mga gulay na hahalo. Yan. Tapos yan, nagugas ako ng kamay ko para mahalo ko yan ng maigi. Bago ko nagmimix ng ganyan, hinugasan ko talaga yung kamay ko para sure na makapa ko yung texture ng ating mixture ng dulong at saka mga gulay. Yan. Minix ko muna yan bago ako naglagay ng harina. Harina lang muna ang nilagay ko kasi yung aking ate bawal ng itlog. Kaya harina ang magiging binder niya muna. Tapos yung mga second batch, yung mga panghuling batch na sa ako doon naglagay ng itlog. Pero yung pinadala ko sa ate ko, harina lang ang halo nun. Yan, minix ko lang maigi. Yan, tapos kumuha na ako ng harina. Pwede na yan kasi naikalat ko na yung lasa ng 5 spice powder dyan. So, naglagay ako ng harina, siguro mga 3 hanggang 4 na kutsarang harina yan. Tapos mix lang natin ulit para mag-bind na talaga yung dulong at saka yung mga gulay. Yan, mix natin maigi. Tapos magte-testing din tayo syempre para malaman natin kung pwede bang mabubuo din ba yung ating tortang dulong na may gulay kahit harina lang ang halo. Ayan. Kinalat ko talaga yan at minix ng maayos. Yan. Para sure lang na mag-bind din yan. Ayan. Tapos kukuha lang tayo ng konti as sample muna. Yan. Tinesting ko muna, may pinainit na ako ng mantika sa kawali. Yan. Yan. Tapos okay naman yung lasa niya. Hindi na ako nagdagdag ng any panimpla. Bale, kung ano lang yung mixture na nakita nyo, yun lang yung ginamit ko. Yan. Yan, sinubukan ko yan. Yung harina lang talaga yan. Sa unang batch na ginawa ko, nakabuo naman ako ng tama yung ihinit kasi ng mantika at saka yung pag-flip ko ng tortang dulong, ayos lang. Kaya buo yan yung first batch natin. Saka yung second batch. Yung mga sumunod na yung pang third batch na medyo nagkahiwalay-hiwalay na yan eh. Pero okay naman din. Kasi hindi ko talaga dinamihan ng harina para nalalasahan pa rin namin yung isdang dulong. Pag nagluluto ako, ayaw ko ng maharina. Kaya ganyan. Ayan diba nakabuo naman. Yan hindi siya maharina, wala ring itlog yan. Makikita mo yung mga gulay at saka yung isda. Sakto lang yung pagkakaprito, hindi super crispy para hindi siya maging mapait. Yan. Kaya okay din yung harina lang yung halo. Pero lalong mas okay kung may itlog yan. Ayan yung mga panghuling batch na yun. Medyo durug-durug yun. Ito may itlog na to. Kasi kami nang kakain yan. Yung mga huling batch, ayan. Mas madaling, syempre mas buo yung ating tortang dulong kung may halong itlog. Yan. Tapos nandiyan na malapit na rin maluto yung aking gulay na ginisa. Ay actually luto na siya. Nabawasan na nga. Ayan. Last batch na to ng piniprito kong tortang dulong na may itlog. Ayan. Masarap yan. Kaya sinishare ko sa inyo yung recipe na ito. Pwedeng gawin yan. At saka napaparami mo pa yung konting isdang dulong. Kasi pag tinorta mo, itlog lang ang hinalo mo, konti lang yun. Ito may gulay, mas maraming magagawa. Ayan. Lapit na matapos maluto. Thank you for watching. Bye-bye!